Bago po tayo mag-start, kunin ko lang po itong pagkakataon na ito na ako po ay mag-testimony. Okay lang po ba yon? So, hindi naman po lingid sa inyo na ang pamilya po namin ay hindi naman talaga tubong EECM. So, way back 2004, ako po ay nawin sa campus ministry. Ako po ay isang estudyante sa PUP Santa Mesa. Tapos may nag-invite po sa akin na attend ka sa amin, youth service. So not knowing, sige, attend. Pero before po nung college life na yon, talagang ramdam ko po na seeking na po talaga yung sarili ko. Kasi pumunta po ako sa Catholic Church. Nag-aaral po ako kung paano maging sakristan. Inaral po namin kung paano yung pagkakapatong-patong ng yung cup, yung tela, kung paano po humawak ng kandila. And then, eventually, na-invite sa Iglesia ni Cristo, dapat nakapolo. Sabi sa akin ng classmate ko, attend ka ulit next Sunday, dapat nakapolo ulit. Sabi ko, naku, hindi na ako makaka-attend. Kasi isa lang po yung polo ko way back 1990s. Kasi pormahan po namin dati, malalaki t-shirt, malalaki yung pants. Isa lang talaga yung polo ko, so hindi na ako nakabalik nung Iglesia ni Cristo. And then sabi ko nga po yung 2004, na-invite nga po ako sa isang youth service sa PUP Santa Mesa. Umattend po ako, naging regular attendees, and then naging usher. Kasi po yung church po namin nasa 6th floor, Masagana Mall, kung nakapunta po kayo sa United Nation. Abandonado po yun, yung first floor lang, saka yung second floor lang po yung gumagana. Pagdating ng 3rd, 4th, 5th, 6th, sarado po yung ilaw nun. Binubuksan lang po yun kapag youth service na, sa kapag Sunday service na namin. So ako po bilang greeter, nakapwesto po kami doon sa mga floors. First floor, second floor, third floor, fifth floor. Ang trabaho po namin, i-welcome lang po namin yung mga attendees. Welcome to! Hindi ko na po sasabihin yung church namin. Lalakasan po namin, hudyat po yon na may paakyat na attendee para doon sa second floor, sa third floor, alam nila na may darating o may aakyat. Kasi nga po, abandonado eh. And then pag-akyat po doon sa 6th floor, nandun po yung simbahan. Abandonadong sinihan naman po. And then attend, greeters, naging marshal na po ako. Na-promote po ng konti, naging marshal, nandito na po ako sa hall. Tigaturo na po ako ng dito po yung bakanting upuan, wag na po kayo matigas ang ulo, dito po. Ganun po yung trabaho ko noon. Dito po, dyan po kayo sa unahan. And then, sabi, mukhang kaya mo namang humawak ng mikropono. Sabi ko, hindi pa po. Nag-aaral po ako, tigapindot ng PowerPoint. Yung worship, kaya inaaral ko po yun. Pag ganyan, chorus, pag ganyan to, bridge. Inaaral ko po siya. Hindi ko na po inabot yung acetate, yung projector, yung kulay puti. Sino po nakaabot nun? Sa atin na lang po, ano? Yung gaganon mo pa ng konti para may effects. Tapos ibababa mo konti-konti, tapos makikita mo yung projector, nandiyon po yung lyrics. And then, is you worship, and then nag-tech po, nag-aral po ako kung paano paggalawin yung mga ilaw, paano ipatay sindi. And then, pinahawak ng mikropono, naging host, nagbigay ng icebreaker, tumigas ang ulo, na disciplinary action, pinababa ng stage, pinagalitan, sinabon, kinula, pinaakyat po ulit, mas matigas ang ulo, baba ulit, disciplinary action po ulit, and then pinakyat pangatlong beses. Sabi sa akin, last na to, pag hindi ka pa nagbago, wala na. So, ayun po yung buhay namin ni Miss Leia, yung asawa ko po, habang nag-handle po kami ng cell group. And then, 2017, yung ipapanganak na po yung pangalawang baby namin, we decided na, sabi na nating mag-resign doon sa aming church. So, kinausap po namin yung leadership, sabi namin, hindi na po namin kaya kasi from Caloocan, lulipat na po kami ng San Rafael. Yung simbahan po namin that time ay nasa Cuneta Astrodome na po. So, every week, tinatry po namin San Rafael to Cuneta Astrodome.
Kaso naaawa po kami dun sa dalawang bata kasi nga, bata pa, baby, karag-karag namin. Sabi namin, Bishop, pastora, hindi na po namin kaya. Not because ayaw na namin, but yung mga bata nabubugbog. So, awa po ng Panginoon, they gave blessing doon sa pag-alis namin. And then doon sa mga people under us, tinransition po namin ng tama. So, and then nagpipray kami, Lord, saan kami pupunta? Saan kami aatin ng church? And then nakita nga namin, dahil medyo malapit nga po itong AECM, may isang pastor na kakakilala ko, nakausap si Bishop June. Sabi ko, Pas, yung AECM po ba, same faith? Sabi ko, oo, sabi niya gano'n. Sabi ko, sige, dyan na po kami aaten. So, pagpasok po namin, medyo malawak. Pero nakita rin po namin na pag-upo namin dyan, wala kaming kakilala. From being a leader or being host or being committed doon sa aming church. Pagpasok namin dito, binalik kami ng Panginoon sa pagiging attendees. Yung talagang wala kaming kakilala, dyan lang kami sa likod umaatin. Upo tayo dito. Kaya naging Zimbabwe po kami. Alam niyo yung Zimbabwe? Zimbabwe. Pero thank you Lord talaga sa buhay ni Ate Laura, Ate Baby, Ate Julie. Sila po yung mga kumakausap sa amin every Sunday. Oy, tiga saan kayo? Anong pangalan mo? Tiga saan ka? Ay, siya po yung tiga dito. Kasi ako po, tinuturo ko lang po. Diyan lang po sa Purok 6. Diyan lang po kami. So ngayon po, yung 2017 hanggang ngayon, sabi ko nga po, nakakatawa ang Panginoon kasi hindi ko naman po in-expect na 2017, 2024, it's a breakthrough sa aming pamilya na ginagamit na po ako ng Panginoon sa simbaang ito. At never ko talaga na-imagine na ako po ay nagpipreach sa congregation, especially kapag Sunday service. Kilala niyo po ako pag couple service, nandun po ako, tama? Tigapagbigay ng harutan, tigapagbigay ng icebreaker, nagpapalaro, pero hindi ko po talaga imagine na ako po ay magpipreach pag Sunday service. Kaya bear with me po, kapag sumobra po ako sa oras, patawarin niyo na po ako, okay lang po ba? Kasi kinakabahan po ako eh. Or kapag kinapos po ng oras, maaga tayo matapos, patawarin niyo na po ako, okay lang po ba yon? So, saan niyo po ako papatawarin? Sa maaga matatapos o sa lagpas ang oras ko? Lagpas. Okay, Bishop, sinabi po nila, lagpas. Sige po. Mag-start po tayo. Ito na po. Okay na po ba? Okay na po kayo? Hindi kayo kinakabahan? Tanong niyo po ako kung kinakabahan ako. Hindi, wag na po. Sige po. Ito pong pag-uusapan natin ay isa sa mga pinakamalapit sa puso ko na story. Kasi kaya po ako nag-testimony. Kasi gusto kong i-angkla yun doon sa ating pag-uusapan. Ang ating pong pag-uusapan ay pinamagatan ko pong Spirit of an Armor Bearer. Yan. Mababasa po natin to sa 1 Samuel 14. Basahin po natin. Sabi dito sa verse 6, sinabi ni Jonathan sa tagadala niya ng mga sandata, pumunta tayo sa mga kampo ng mga Filisteyong ito, natitiyak kung tutulungan tayo ni Yahweh at walang makakahadlang sa kanya. Pagtatagumpayin niya ang Israel sa pamamagitan ng marami o ng kaunting tao. And then sa verse 7, sumagot ang tagadala niya ng sandata, kayo po ang masusunod, kasama ninyo ako, anuman ang mangyari. So doon po sa ating pag-uusapan, may dalawang karakter. Isa si Jonathan at si Armor Bearer. Ang una pong point na ating pag-uusapan ay wholehearted obedience in response. Makikita po natin yon sa verse 7. Sumagot ang tagadala niya ng sandata. Ito po yung sagot niya. Kayo po ang masusunod. Kasama ninyo ako anuman ang... Yan. Makikita po natin na walang agam-agam. Sinabi ng armor bearer na kayo po ang masusunod. Kasama ninyo ako kahit anong mangyari. Yung obedience po niya ay makikita natin sa kanyang pagsagot. Yung obedience po niya ay hindi
dahil nagustuhan lang niya. Kasi ang mga armor bearer, hindi po yan tambay. Hindi po yan, wala kang ginagawa, maging armor bearer kita. Hindi po. Ang armor bearer that time, tinitrain po yan. Kung nakakapanood po kayo ng mga movies na mga may warrior, may mga wars, tama? May nag-apply or may mga warrior na tinitrain nila. At yung armor bearer, hindi lang po tinitrain para tiga-bit-bit ng kanyang sandata. So pag ikaw ay tiga-bit-bit ng sandata, dapat malakas ka. Kasi yung kalasag, from head to foot po yun eh. Kalasag yon ng leader niya o nung Jonathan. So hindi lang po siya malakas, tinitrain din po siya para protektahan yung kanyang leader. So dapat marunong din siyang makipaglaban. So dalawa na po yung tinitrain sa kanya. Maging malakas at maging skillful kasi po protektahan niya yung leader niya. Pangatlo po, tinitrain siya maging loyal. Kasi that time, hindi pwedeng nagsusway ka. Parang basketball, di ba? Pag natalo yung Golden State mo, hindi ka pwedeng lumipat ng Denver Nuggets. Pag natalo yung Lakers mo, hindi ka pwedeng Timberwolves. Kapag dito ka. Ang armor bearer po, loyal sa kanyang amo. Kasi po, baka espiya lang siya. So doon sa training po, hindi lang siya pinapalakas kasi magbibit-bit siya. Hindi siya ginagawang skillful para saksakin yung leader niya, but protektahan to para maging loyal siya doon sa leader niya. Tignan mo yung katabi. Sabi mo sa katabi mo, parang ikaw yung pinag-uusapan. Parang ikaw yung armor bearer. Sumasagot ka ba ng yes? Sumasagot ka ba, kahit ano po mangyari, Bishop, kasama niyo ako. Pag sinabi ni Bishop na ikaw ang opening prayer, hello, ba't ako? Opening prayer pa lang po pinag-uusapan, hindi pa po labanan, no? Ikaw yung naka-schedule para sa opening prayer. Oh, Bishop, bakit po ako? Iba na lang po. Ikaw yung babasahin mo lang yung verse sa offering. Hala, bakit ako? Nagiging paniki po no? Ba't ako Ba't ako? Ikaw sa ganito, ba't ako? Kapag obedient po tayo sa ating mga leaders, kahit papano po, pag sumagot po kayo ng yes, it's a yes. Kapag sinasabing ito yung gawin mo, kahit hindi mo lubos maisip na kaya mo, mere fact na ikaw ay tinuro ni Bishop, tinuro ng leadership na ikaw ay gumawa sa gawaing ito, bilang isang armor bearer, dapat mag-yes ka. Kasi meron silang nakikita na hindi mo nakikita. Naunawaan po, iba po kasi sila tumingin, iba yung calling nila sa calling natin. Calling nila ay visionary, tayo po is to follow. Kasi po, ang isang armor bearer, we need to train ourselves to obey God-given authority over us like the armor bearer. Yes, atin lang tayo ng atin, pero dapat, every time na umaatin tayo, nagiging obedient tayo. For example, papasok po tayo dito. Sabi ng mga ushers, doon po sa harapan, marami pang upuan. Hindi, dito lang ako. Yaka. Baka matawag ako mamaya. Hindi naman po ito recitation. Tama? Kapag ang mga usher po ay naglagay lang ng saktong upuan, kasi po kahit papaano bilang po nila yan at natatansya po nila yan. Kapag ayaw mo nandun sa upuan, huwag po kayo maglalagay ng upuan ninyo. Kasi part of being obedient, kung ano po muna yung nilagay, punuin muna po natin. Upuan pa lang po yan. Dasalan pa lang po yan. Ang tanong po ba, nagre-respond ba tayo with obedience? Minsan po kasi ang akala natin, si Bishop lang yung kailangan natin sundin. May mga leadership po. Nandyan po yung head ng marshal, nandyan po yung mga marshal, nandyan po yung I-care. Lahat po yan ay God-given authority sa atin. Kaya every time na may sinasabi sila na hindi naman
masakit sa atin, sundin po natin sila. Pag sinabi po ng ushers, doon po tayo sa harapan. Sige po, doon po tayo sa harapan. Part po kasi yun ng pagiging attendee. Part po yun ng pagiging armor bearer natin na hindi mo na ano ba yan? Ito talagang kulit talaga. Ayaw sumunod, upuan pa lang. Huwag tayong pumunta doon sa mga bagay na quote and quote, nasasabi natin na hindi tayo nag-o-obey. Tignan mo yung katabi mo, parang ikaw yun. Ikaw yung tamang armor bearer. Ano po yung example? Example po ng pagiging wholehearted obedience in response. Sabi dito sa Isaiah 6:8, "Then I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send? And who will go for us? And I said, Here I am, send me." Kung kanina po, tinatanong, nasasama ka ba sa akin? Ang sagot mo, yes. Pero kung may mga pagkakataon po na sinabi si Bishop o ng leadership, sino yung sasama? Lord, kasama ako dyan. Bishop, kasama mo ako dyan. Magpresenta po kayo. Bakit? We are hearing the word of God para magkaroon tayo ng faith. At the same time, mag-obey tayo sa leaders natin. Kapag kailangan po nila ng tao, Bishop, kasama mo ako dyan kahit anong mangyari. Send me. Wala po ba magpipray? Ako na po magpipray. Dapat ganun. Wala po bang sa offering? Ako na po, Bishop, sabihin nyo lang kahit anong araw, go tayo dyan. Ready po ako. Hawakan ng katabi. Kanina tapik lang ngayon, hawakan mo. Sabi mo, maging ready ka. Nakita ka ni Bishop, umuo ka para sa opening prayer at offering. Next month, ikaw na. Nakukuha po ba? Isang topic pa lang po tayo. First point pa lang po. May nauunawaan? May ia-apply? Nagiging armor bearer? Humihina Response pa lang, humihina na. Balik po tayo sa verse. Verse 8. Sabi po dito, mabuti kung ganon, sabi ni Jonathan, tatawid tayo at magpapakita sa kanila. Verse 9, kapag sinabi nilang hintayin natin sila, hindi tayo tutuloy ng paglapit sa kanila. Verse 10, pero kapag sinabi nilang lumapit tayo, lalapit tayo sa kanila sapagkat iyon ang palatandaang sila'y binigay sa atin ni Yahweh. Sabi po natin sa verse na to, si Jonathan lang po ang nagsasabi kung ano ang strategy niya. Nakita niyo po yung mga verses? Magpapakita tayo, aakyat tayo. Nakukuha niyo po? Kasi po, ang pangalawang point po natin, wholehearted obedience in silence. Kung kanina po, umuuna tayo, may pagkakataon, for example, pinatawag tayo sa isang meeting, pinatawag tayo sa isang gathering, at sinabi ni Bishop o ng leader natin na ito ang gagawin natin. At hindi po siya nanghingi na, do you have any suggestions? Meron ba kayong magandang idea? Kapag hindi nyo po narinig yon, you need to follow wholeheartedly in silence. Ibig sabihin, yung instruction na yon, tapos na. Yung gagawin nyo, kailangan na lang sundin. Nakukuha po. Don't get me wrong. May mga pagkakataon po sa atin, mapa-family, mapa-business, kahit sa office natin, even dito sa church, kapag narinig nyo po yung instruction na, yung binaba, man, ikaw na yung magpipreach sa Sunday. For example, sinabi sa akin ganon. Tatanong ko na lang po, gagano na lang po ako. Bakit? Instruction po yun Direction po yun. Kung kanina, nag-yes ako kay Bishop, ngayon, ang instruction, ito na, ikaw na magpipreach, parang armor bearer po. Yung pinakita yung strategy, hindi naman po siya nagsalita Silent na lang po siya. Pero wholehearted, sumunod siya. Sige, magpapakita tayo. Sige, aakyat tayo pag pinaakyat tayo. Pag pinaghintay tayo dito, maghihintay tayo. Pag may sinasabi po sa atin ang leadership,
Ulitin ko lang po. Nag-o-obey tayo, not blindly. Pag sinabi pong blindly, kahit mali na, susundin mo pa, hindi po. Pero kapag nakita po yung instruction, tama, mag-glorify ang Panginoon, huwag na po tayo Bishop, parang mas maganda kung ikaw mag-preach ngayon. Inutusan mo pa si Bishop, no? Bishop, parang mas maganda kung si ganito ang mag-preach ngayon. Ulitin ko lang po, kapag ang instruction ay binitawan ng leadership, kapag ang direction binitawan na, at wala po kayong narinig na, do you have any suggestion? Meron ba kayong ibang idea? Bishop, go tayo. We need to obey wholehearted in silence. Para ngayon, napakatahimik ninyo. Ewan ko kung gusto niyo pa ako naririnig o parang dapat si Bishop na. Ayun ba yung first time mag-preach? Parang ang sakit na. Ano po ba yung example of obedience in silence? Kilala po niyo si Joshua? Yung pababagsakin nila yung wall of Jericho? Pinatawag si Joshua ng Panginoon sa Joshua 6:1-5 at sinabi ng Panginoon, Joshua, ganito yung gagawin mo. Ang lalaki ng katawan ng Aramis mo, ang gaganda ng katawan ng priest mo. Isang araw, ikot kayo. Pangalawang araw, ikot ulit kayo. Pang-pitong araw, ikutan nyo, mabubuwal yan. Wala po kayong mababasa doon sa Joshua 6:1-5 na sinabi ni Joshua na, Lord, ang laki ng katawan ng mga armies ko. Pwede nang sugurin to. Wala po kayo maririnig. Joshua, follow in silence. Sige Lord, ayan po yung instruction ninyo. Kaya nung pumunta po siya doon sa priest niya at doon sa kanyang armies, doon sa Joshua 6 verses 6-8, kung ano ang pagkakasabi ng Panginoon na instruction, ganun yung sinabi niya sa priest at sa armies niya. Sinabi niya, ganito ang sabi ng Panginoon, isang araw, iikot tayo. Sabi ng isa, hindi, Joshua, baka pwede, laki ng katawan ko eh. Malaki katawan mo, ito tambourine. Kasi pinahawak po sila ng trumpet. Hindi ko kaya ng tambourine. Ito trumpet. So, isang araw, iikot tayo. Pangalawang araw, iikot tayo. Pagdating ng 7 araw, iikotan natin. Mabubuwal daw yan. Pansinin niyo po, yung series of verses na yon, from Joshua na nag-obey in silence, makikita niyo po yung armies, yung mga priests, they obey Joshua in silence too. Kasi yung obedience po, spirit po yun eh. Kapag yung leader mo nag-o-obey, ang sarap maglingkod kasi yung mga members mo nag-o-obey. Isipin niyo po, kayo po yung leader, ang tigas ng ulo nyo, sasabihin nyo dun, ba't ang titigas ng ulo nyo? Alam nyo kung bakit? Yung obedience po ay spirit. Kapag yung head o yung leader hindi sumusunod, huwag kayo mag-expect na yung under them susunod ng katulad ng pagsunod ninyo. Kung ikaw ay disobedient, magdi-disobey sila sa'yo. At sasabihin mo, ang tigas ng ulo nyo. Sabi mo muna sa sarili mo, nag-obey ba ako? Bilang magulang, di ba? Kapag meron ka ng anak, ang titigas ng ulo ng anak ko. Balikan niyo po yung panahon na kayo ay anak. Baka tumigas din po yung ulo niyo. Kaya pala. Pero kapag yung mga mababait yung mga anak niyo, uy, ano kaya nagawa ko? Ba't ang bait ng mga anak ko? Kaya sa mga single po dyan, gusto niyo pong tumino yung mga anak ninyo, as early as now po, magpakabait na kayo. Joke. Naunawaan po. Gusto niyo pa po ba? Sure. Ano yung una? Wholehearted obedience in response. Pangalawa po, wholehearted obedience in silence. Sige po. Pangatlo po natin pag-uusapan ay wholehearted obedience in in silence. Yan. Wholehearted obedience in process. Kanina po, nag-yes yung armor bearer. Pangalawa, nag-obey siya silently. Ngayon po, magpapakita na po sila. Mag-o-obey ba siya in process?
Ito po yung execution na. Kanina, pina-oo, tapos pinakita yung strategy. Ngayon po, gagawin na yung strategy. For execution na, sasabihin ni Bishop, ito yung gagawin natin. Yes! O sige na, puntahan mo na. Magpapakita na tayo sa mga Filisteo. Sure ba tayo dito, Bishop? Ang hirap pala. Isa sa mga pinakamahirap mag-obey kapag nahihirapan ka na. Bishop, baka pwede nating baguhin to. Bishop, hindi uubra. Kasi po, yung pinakita ni Jonathan doon sa kanyang armor bearer, sabi niya doon, pag magpapakita tayo sa mga Filisteo, kapag sinabi nilang maghintay kayo, bababa kami, alam nila matatalo sila. Pero, sabi ni Jonathan, pag tayo ang pinaakyat, hudyat yon na mananalo tayo at binigay sa atin ni Yahweh ang katagumpayan. May mga pagkakataon po na yung option, hindi natin alam bakit ganun. Kasi po may dalawang option po siya eh. Pwedeng ako na lang maghintay, kayo ang bumaba o tayo ang aakyat. Ano pinili ni Jonathan? Yung mas madali o yung mas mahirap? Yung mas mahirap. Kasi mas madali pong maghintay at makipaglaban. Kasi po, may time ka pa to prepare yourself para sa battle. Pero sinabi ni Jonathan, hindi. Kapag umakyat tayo, pag pinaakyat tayo, doon magtatagumpay tayo. Mas mahirap yung option na hiningi ni Jonathan sa Panginoon. Tayo pa, nagpipray po tayo na, Lord, sana humaba ang pasensya ko. Gusto mo bukas mahaba na yung pasensya mo. Kasi gusto natin free delivery. Gusto natin instant. Gusto natin yung madaling option. Lord, breakthrough. Financial breakthrough. Kailan po ba yung financial breakthrough na yan? Gusto natin ganun eh. Pero sabi ni Jonathan, hindi. Gusto ko yung mas mahirap. Kaya tayo siguro po, pag nagdadasal tayo sa araw na ito, Lord, bigyan mo ako ng sitwasyon para humaba yung pasensya ko. Siguro ganun na dapat eh, no? Hihingi ka ng sitwasyon na nakakainis talaga lahat. Bakit? Kasi that is the time, yung proseso, makikita mo kung mahaba ang pasensya mo. Kung dati, 3 sutsot, ayaw sumunod ng mga anak mo, naiinis ka na, gagawin ng Panginoon dyan, gagawing 4, gagawing 5. Tignan ko nga kung hahaba yung pasensya mo. Tignan ko nga kung etong sitwasyon na to ay yung proseso, magbabago ka. Lord, ayoko noon. Ang hirap naman noon. Lord, financial breakthrough. Kahit 6 digits lang, Lord, after nito, magtatagumpay na talaga ako. Pati ba naman yun? Sabi mo, baka nasa book of Numbers. Pambihira, pati yung libro, hinanapan mo ng numero, no? Sabi ng Panginoon, hindi. Bibigay ko sa'yo sitwasyon na ikaw pa yung magbibigay. Ikaw pa yung hihingan. Ikaw pa yung sasabihin, ang yaman-yaman mo, pautang nga. Sasabi mo, wala na eh. Salat na talaga eh. Di ba? Ganun tayo minsan eh. Gusto natin yung madaling option. Si Jonathan po, yung mahirap na option yung kinuha niya. Pero ang pinakamagandang option po ay ito. Nandun din sa verse eh. Sabi doon, pag tayo ay pinaakyat, pagtatagumpayin tayo ni Yahweh. Ang magandang option po, hindi yung easy option. Hindi po yung hard option. Ang option na kasama mo ang Panginoon. Ayun po yung pinakamagandang option na kailangan mong hingin sa Panginoon. Lord, hindi ako aalis dito sa aking panalangin na hindi confirm na kasama kita. Para kahit anong mangyari, kahit feeling ko easy lang ito, or hard itong gagawin ko, wala akong problema, Lord. Kasi ang option ko, kasama kita. Kahit anong mangyari, sabi ng God, God will never forsake you nor leave you. Ang tanong, huwag mong pangunahan ng Panginoon. Na Lord, easy option na. Hindi ko kasi kaya eh. Lord, hard option na. Hindi. Every time we pray, na Lord, ang option ko po, kasama kita, kahit anong mangyari sa araw na ito.
mapamahirap, mapamadali, alam ko kasama ka dito. At pagtatagumpayin mo ako. Tama po ba? May natutunan? May i-apply? Next week daw po, kayo na po yung magpipreach. Fourth po, wholehearted obedience in battle. Kanina, umuuna, nag-obey in silence, nag-obey sa proseso, ngayon po, paakyat na sila. Imagine niyo po, yung armor bearer, may sarili siyang kalasag, at bitbit niya yung kalasag ni Jonathan. At sabi ni Jonathan, ayun, pinapaakyat na tayo. Akyat na tayo. Na-imagine niyo po yung armor bearer? Kung kayo po ang armor bearer, anong pwede niyong sabihin? Pambihira naman talaga. May sarili na akong kalasag, bit-bit ko pa yung kalasag mo, tapos sabihin mo, panalo tayo, aakyat pa tayo. Pwede po bang ganon? Pwede, pero hindi po eh. Siguro, excited siya umakyat sa matarik na bato. Bakit? Alam niya po kasi na pag umakyat sila, mananalo sila. Tayo po, pag nahihirapan, anong sasabi natin? Ba't pa kasi ako moo? Ba't pa kasi ako sumunod? Ang dami naman palang requirements. Tapos tiga-bit-bit pa ako. Tingnan sa katabi. Parang ikaw talaga. Yung armor bearer. Pero siguro, yung mukha ng armor bearer, excited po siya. Kahit nahihirapan, kahit pawis na pawis, kahit ang heat index ay 55 degrees, excited siya. Bakit? Alam niya mananalo sila eh. Meron po ba kayong pinagpipray na confirm magiging successful kayo? Meron kayong kiniklaim na, Lord, ibibigay mo sa akin to eh. Nakita ko na to eh. Meron na po ba kayong kiniklaim na ganon? Pero pag dinaan kayo sa proseso, sasabihin, parang iba yung nangyayari. Parang hindi ito ang pinagpipray ko. Parang taliwas. Kasi pinagbibitbit tayo ng Panginoon ng bearer, ng kalasag ng leader natin. May mga pagkakataon po kasi na mahirap po talaga ang execution part versus dun sa pag-oo at sa pag-meeting. Mas mahirap po kapag nasa battle na talaga. Pansinin po natin. Dito sa verse natin. Sa verse 15. Nasisindak ang mga Filisteo, maging ang mga nasa lansangan, maging ang mga nasa kampo niyang... lumagpas po ako. Sorry po. Balik po tayo dito sa verse 13. Yan, verse 13. Nagmamadali silang umakyat sa matarik na bato at sinalakay ang mga Filisteo. Bumabagsak ang bawat makaharap niya at ang mga ito ay pinapatay naman ng tagadala na yan sandata. Ito po, nasa battle na. Mapapansin nyo po, yung nakakaharap ni Jonathan, bumabagsak lang po eh. Tama? Sino po ang pumapatay? Sino po? Yung armor bearer ang pumapatay. Sabi ko nga po kanina, yung armor bearer, hindi lang po yung tambay. Trained po sila makipaglaban. Kung may pinapagawa si Bishop, na patumbahin mo na yan. Hindi po tayo papatay ha. What I mean is yung mga gawain na tapusin mo na yan. Ikaw na tumapos yan. Ikaw na bahala dyan. Ready ka ba na sabihin kay Bishop na, Bishop, consider it done. Huwag na kayo mag-alala. Okay na po ito, Bishop. Magre-report na lang po ako sa inyo. Consider it done. Parang ikaw na rin po gumawa nito, Bishop. Isipin mo, tapos na to. Kaya kong pataubin to, Bishop. Ganun po ba tayo? O pag nahihirapan tayo pa yung sasaksak sa leader natin. Ayaw mo makinig kanina, ito sa'yo. Sana wag po tayong ganun, no? Na kapag may konting alitan, may konting disobedience sa atin, kapag may sinabi si Bishop na hindi maganda o yung mga leadership natin, alam mo, yung mga leaders na yan, wala talaga, hindi tayo pinapakinggan. Kala nila napakadali sa harap sa parking, ang init kaya. Sabi ng mga marshal siguro, no? Kala nila madali dito sa ilalim ng hagdanan. Akala nila madali mag-ayos ng ganito. Sasaksakin mo na lang.
Sana wag po tayong ganun. Kapag nasa battle na po tayo, kapag nasa gawain na po tayo ang magsasabi kay Bishop na, Bishop, kasama mo ako. Kahit anong mangyari, tatapusin natin to. Poprotektahan kita. Bit-bit ko pa yung kalasag mo. At kung may sinabi kang tatapusin ko po yan. May sinasabi po ba ang leadership natin na pagsabi, man, or ate, pwede po bang gawin to? Kapag inoohan nyo na po, tapusin nyo hanggang dulo. May mga pagkakataon po na ayaw natin tapusin kasi mas mahirap tapusin ang gawain kaysa sa simulan. Mas madali po magsimula. Tama po ba? Mas madali sumunod kapag nasa proseso lang, pag nasa meeting lang. Pero pag papatapos na sa'yo, tapusin mo na yan. Ikaw na bahala dyan. Handa ka bang sumaksak ng kalaban? Pwede mong sabihin kay Bishop na, Bishop, okay na to. Consider it done. Isipin mo, tapos na to. Isa sa mga pinakamahirap po sumunod, alam niyo po, kapag dumating sa panahon na hindi ka na nare-recognize. Are you willing to obey the leadership even without recognition? Even without yung palakpakan? Even without your name na makita doon sa harapan? Willing ka pa rin bang mag-obey sa leadership? Mas madaling umoo, madaling makipag-meeting, madaling pumasok sa proseso, madaling pumatay or tapusin yung trabaho, pero willing ka ba kapag may pinagawa sa'yo si Bishop, ikaw ang nagtapos, ikaw ang nagsimula, ikaw yung nahirapan, pero yung palakpakan, di kasama yung pangalan mo. Willing pa po ba kayo? Medyo mahirap na po, no? Ang armor bearer po, ganun. From start to finish, wala siyang pangalan. Puro armor bearer lang mapapansin nyo sa pangalan niya. Jonathan at tagapagdala ng armor. Jonathan and the armor bearer. Umakyat si Jonathan at yung armor bearer. Pinatay ni armor bearer yung mga bumabagsak. Walang pangalan yung armor bearer. Walang recognition. Willing pa po ba kayong mag-obey pag gano'n na yung sitwasyon? Yung ang saya-saya ng lahat. Pero yung pangalan mo hindi napalakpakan? Willing ka pa ba sa gano'n? Or willing lang tayong mag-obey kapag nasa harapan lang tayo? Willing lang tayo mag-obey kapag napapalakpakan lang tayo? Willing tayo mag-obey kapag nakita mo yung pangalan mo? Pero yung tinuturo po sa atin ngayon, yung obedience even without recognition, isa sa mga pinakamabigat na level of obedience ito. Kahit anong success mo sa past, kapag sinabi ng leadership na ikaw ang mag-lead, pero ang napalakpakan sila Bishop, masaya ka pa ba? Masaya po ba kayo kapag si Bishop umaalis at pumupunta sa Japan, for example, sa Japan, at siya po ang magpipreach sa congregation doon? Masaya po ba kayo? O naiinis kayo kay Bishop kasi mamimiss namin siya. Ayaw namin sa iba. Gusto namin si Bishop lang. Ayaw niyo ng mga ibang umaakit dito kasi gusto niyo si Bishop. Si Bishop ang dear namin. Siya yung favorite preacher namin. Dapat po masaya po tayo na si Bishop na i-invite sa ibang lugar. Ibig sabihin, yung ginagawa niya sa atin ay pang ibang bansa. Yung pinipreach niya sa atin, pang ibang level. Huwag natin i-hold back yung bishop natin. Huwag natin i-hold back yung mga leaders natin. Hindi, gusto ko sa amin lang siya. Huwag po. Kasi panawagan ng bishop po natin, minsan po, makikita nyo, nasa ibang bansa, Japan, Thailand, nasa ibang lugar, Quezon City. Pero tayo, sana si bishop na lang. Pag iba po kasi, hindi maganda, hindi masaya eh.
Ganun po ba tayo? Sana wag po, no? Sabi mo sa katabi mo, ikaw talaga yung pinagsasabihan ngayon. Pero sa ating pong pagsunod, may mga pagkakataon po na tatawagin ka ni Bishop na ikaw na mag-lead. Bakit ako? Ang hirap po kasi kapag ang pagsunod natin ay nakabase sa recognition. Yung mag-o-obey ka lang kasi papalakpakan ka. Mahirap po yun. Paano pag wala nang pumalakpak sa'yo? Paano kung na nagsabi sa'yo, ang galing mo mag-preach, kuya. Ang galing mo mag-gitara. Ang galing mo mag-drums. Ang galing mo mag-ganito. Ang galing mo mag-usher. Ang galing mo mag-marshal. Paano kung wala nang ganon? Mag-o-obey ka pa rin ba sa leadership? Ang ganda ng dress mo, bagay na bagay sa'yo. Mag-o-obey ka pa po ba? Mga kapatid, siguro ito yung spirit na kailangan natin maintindihan. May mga pagkakataon po na hindi talaga tayo mare-recognize. May mga pagkakataon po na kahit anong pagod mo, kahit anong gawin mo, at the end of the day, sasabihin, ang galing ng mga preacher dyan sa LL yon. Ang galing ng praise and worship dyan sa LL yon. Buong kabuuan na po ng simbahan ng napupuri. Dapat masaya ka na doon. Ang galing talaga ni Bishop dyan. Huwag niyo na pong hintayin yung pangalan mo sa credits. Di ba tayo pag nanonood tayo ng movie? Pagkatapos ng ending, di mo natin pinapanood yung credits eh. Pinapatay na po natin eh. Dapat ganun tayo bilang isang armor bearer. Siguro dito po ako magtatapos. Yung konsepto ng Exodus 18:21. Ito po yung konsepto ni father-in-law ni Moses, na siya ang nagturo kay Moses kung paano ang magandang strategy right after ng palabasin niya yung Israelites sa Egypt. Kasi lahat po ng people, lahat ng tao, lahat ng problema, kay Moses nag-i-inquire ng sagot. Ito po yung sitwasyon na yun eh. Sabi ni Jethro, hindi pwedeng ganyan. Dapat mamili ka ng tao na kayang mag-handle ng thousands, ng hundreds, ng 50s, and ng 10s. I-train mo sila para lahat ng mabibigat na bagay, doon lang aabot sa'yo. Ginawa ni Moses yung sinabi ni Jethro, pero right after maging successful ni Moses, wala siyang nakuhang special gift kay Moses. Wala siyang special position natanggap kay Moses. Si Jethro na po yun, ha? Father-in-law na po yun, ha? Pero kapag pinag-uusapan, sino ang leader ng Israel? Si Moses. Paano niya hinandle? By thousands, by hundreds, by 50s, by 10s. Pero never natin na-imagine na si Jethro ang nagsabi sa kanya nun. Siguro ngayon nakita natin. Si Jethro po ang nagbigay ng strategy kung paano maging successful leader si Moses. Pero hindi natin siya nabibigyan ng recognition. Tama po ba? Susunod pa rin po tayo kay Bishop? Humina na. Susunod pa po tayo kay Bishop even without recognition? Amen. Lastly po, sa John 3:27-30, hindi ko na po babasahin lahat. Itong verse na lang po ito. Sabi ni John the Baptist, "That joy is mine, and it is now complete. He must become greater, I must become less." Ito po yung pagkakataon na pagkatapos niyang ibaptize si Jesus Christ, bumaba po yung Holy Spirit kay Jesus Christ, at ito po yung pagkakataon na lahat ng disciples ni John the Baptist, lahat ng followers niya, lumilipat na kay Jesus Christ. Dahil alam nila si Jesus Christ yung Messiah. Anong sabi ni John the Baptist?
The joy is mine. It is now complete. He must become greater. I must become less. Sana ganun po tayo. Sana ganun po yung spirit natin. Na every time na nag-o-obey tayo, nasa ministry tayo, kahit anong paggawa ng leadership natin, na Lord, sana ikaw ang mapapurihan, hindi ako. Kasi alam ni John the Baptist yung trabaho niya eh. Alam ng John the Baptist na pagkatapos nito, lahat ng fame mapupunta kay Jesus Christ, which is okay sa kanya. Which is alam niya na darating yung panahon na mawawalan talaga siya ng spotlight. Sana ganun tayo, no? Yung from the bottom of our hearts, ginagawa natin lahat, pero alam mo, hindi ikaw yung nasa spotlight. Para every time na nagiging successful yung church natin, every time na nagiging successful si Bishop, sasabihin mo sa Panginoon na, Lord, salamat. Ang galing ni Bishop. Ang galing ng simbahan namin dahil sa inyo. Ginagamit nyo lang ako para mapurihan ka. Kasi kung may spirit of pride, spirit of ego, aangkinin mo yung ibang spotlight eh. Pwede bang konting ilaw sa akin? Kaya sabi ko po dun sa mga youth, hinahandle ko pong youth, ang pinakamataas na bahagi ng simbahan, itong stage. Napakataas po nito. Kapag bumagsak ka dito, ang hirap bumalik. Kaya every time na pinapatuntong kayo sa stage na yan, ingatan nyo yung buhay nyo. Hindi madaling tumugtog. Nakakapogi po kasi talaga. Grang. Taga-taga-taga-dong. Maghawak ka ng mikropono, magpe-praise and worship, nakakaganda. Itong pulpito po na to, nakakapogi. Masasabi mo, ang galing pala niya. Kapag inangkin nyo na po yung glory sa Panginoon, ayun na po yung time na gusto mo, every time na aakyat ka, every time na gagamitin ka, gusto mo ma-recognize ka, which is mali. Dapat alam mo yung posisyon mo sa ministry. Dapat alam mo yung posisyon mo sa simbahang ito. Yes, pinagpipreach ako. Alam niyo po ba na breakthrough sa akin to? Never ko pong in-applyan talaga tong posisyon na to. Last week po ako po nag-preach. Second service. Sabi sa akin ni Bishop, kamusta ka? Okay naman po. Kamusta sila? Mukhang na-bless po. Brother, wala pa akong tulog. Brown out sa amin. Pwede po ba akong sapuhin ng third service? Ang usapan lang po namin, second service lang po. Kaya mo ba? Sabi ko, Bishop, ano po ba yan? Option o instruction? Ay sige, ikaw na sa third service. Yun na bago po yun ang tono yung ni Bishop. Kanina, kaya mo ba ng third service? Umaayaw pa ako eh. Pero sinabi ni Bishop na, sige, ikaw na yung third service. Okay po, ready ka ba? Bit-bit ko na po yung gamit ko dyan. Sabi ni Bishop, pambihira. Gusto ko marinig ng first service yan. Next Sunday, ikaw ulit ha. Ano po ba yan? Instruction? Suggestion? Instruction. Kaya kanina po, nakita ko si Bishop, may bit-bit na laptop. Takbo po ako. Sabi ko, Bishop, kayo po ba magpipreach? Kasi may dalang laptop eh. Hindi, ikaw. Kapag may sinabing instruction si Bishop, sabi ko nga po, we need to obey. Sabi ko nga po, never ko naman pong in-applyan tong position na to. Never ko po siyang in-imagine na magpipreach po ako sa congregation kapag Sunday service ang usapan. Pwede niyo po akong bit-bitin, team building. Magpapalaro, kaya ko po yan. Magbigay ng icebreaker, kaya ko po yan. Mag-host, magpapatawa, kaya ko po yan. Couples, youth,
kahit saan man, pwede po ako dyan. Pero Sunday service, it took me 20 long years. Yung nag-commit talaga ako ng 2004, ngayon 2024. At never ko pang in-applyan. Hindi ko pinagsiksikan yung sarili ko. Nag-obey lang ako. Tapos one time, may nag-pop up, GC, sa Facebook, group chat. Tinignan ko po yung mga members. Sabi ko, nag-chat ako doon sa isang member. Tago na lang po natin sa palang pastor or pastora. Pastora, bakit ako nandito sa group chat? Sure ba kayo nandito ako sa group chat? Sabi sa akin, alam mo bro, ready ako sa tanong mo. In-screenshot ko yung instruction ni Bishop. Alam niyo po ba, pinadala sa akin, screenshot. Usapan nila ni Bishop, sabi, isama mo si Eman sa group chat na to. Sabi ko, anong pinanggagawa ko sa buhay? Nag-obey lang naman ako. Sabi ko, kailangan ko na po ba magpastor? Hindi. Kasi po takot po talaga ako eh. Mas magaling ako mag-follow kaysa sa mag-lead. Ayun po yung evaluation ko sa sarili ko eh. Utusan niyo ako maging marshal, pwede ako dyan. Tiga-pindot sa taas, umaakit po ako dyan paminsan-minsan sa youth. Kasi tiga-pindot, okay po sa akin. Huwag lang po dito kasi wala po talaga. Pero naka-built-in po sa akin, kung mapapansin niyo po, naka-built-in po sa akin, pagtapos ng service, nag-aayos po ako ng upuan. Naka-built-in po kasi sa akin na tumutulong talaga ako sa maliliit na bagay. Naka-built-in po sa akin dumampot ng kalat pag may nakita ako. Kasi doon po ako trained. Tinrain ko po yung sarili ko na kahit sa maliliit na bagay, kaya ko mag-obey kay Bishop. Kaya ko mag-obey sa leadership. Matatapos, service, walang palakpak, walang problema. Pero sabi sa akin ng kachat ko, kaya kasi nasama ni Bishop, kasi nag-o-obey ka sa kanya, kahit anong paggawa niya, ginagawa mo. Sabi ko, ayun ba yung kapalit ng pag-o-obey ko? Yes. Every time na nag-o-obey ka, lumalaki yung responsibility. Bakit? Kasi nakikita ng leadership na ikaw ay responsable. Ikaw ay napagkakatiwalaan. Kaya kung may pinapagawa si Bishop sa inyo, pag-pray, pag-offering, baka ay yung simula. Sinusubok tayo kung makita niya na nag-o-obey tayo o hindi. And sana, ulitin ko lang po, sana, pag nag-obey tayo, huwag tayong maghanap ng kapalit. Maging masaya na tayo kapag sinabi ni Bishop na, good job. Kahit sa ibang tao hindi ka kakilala, kahit yung ibang congregation hindi ka kilala, okay na yon. As long na masasabi mo sa sarili mo na, the joy is mine, and it is now complete. He must become greater. I must become less.